Ay, magandang gabi ho mga friend. Ginabi na naman tayo. Ang bihira. Oy, may nagpa-Gcash sa akin ha. Salamat ha. Ano sa'yo ba ito? Eddie Luna? Babae naman ang nakapangalan. Jessa Samot yata. Oo. Salamat. Pigay ito si ano si Sayad oh. Yan siya oh. Malaki na rin tama nito. Ayan oh. Pogi ano? Gupit lalaki oh. Oh. Wala na. Matindi na rin to. 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Wala na, tapos ganun siya. Ito, presidente, tinatakbo niyan. Tanga na, oo. Hoy, mga DDS, tingnan nyo ay. Ay, nako. Bumisita ko siya doon sa mga biktima ng lindol. Ayan, gago. Ito yung tsura, oh. Nagsayaw pa eh. Oh. Wala na, grabe na no mga boss. Presidente yan. Oh, tapos yung mga pinapasayaw niya, binibigyan niya ng ano, libreng ice drop. Tangina. Ayan siya oh, yung tsura oh. Oh. Nagpa-picture lang oh. Sara Lustay, binisita ang biktima ng lindol. Pakinggan nyo oh. Grabe ang eksenang nasaksihan natin. Binisita ang mga biktima ng lindol pero pagdating sa area, laway lang ang dala. Nasaan ang tulong? Nakakapagtaka lang dahil napakagaling ninyong bumatikos sa ibang opisyal pero itong puon nyo dumating na walang dalang kahit anong ayuda. Tapos kung may naibigay man, baka yung mga lumang trapal pa na tira-tira noong panahon pa ng tatay mo ang ipinamahagi nyo? Yan ba ang tinatawag ninyong malasakit? Mahiya ka naman, Sara Lustay. Hindi kailangan ng mga kababayan natin ang mga photo op sa gitna ng sakuna kung wala ka namang dalang tunay na solusyon. Huwag ninyo kaming gawing tanga. Ang kailangan ng taumbayan ay pagkain, gamit at totoong serbisyo, hindi puro salita at mga lumang tira-tira. Wala na mga pre. Presidente. Yan ang naunguna sa survey. Ay na survey yan. Ay. Naano lang ako rito mga pre, no? Sabi niya, presentation ng articles of impeachment sa BP Sara trial. Inanunsyo ng House Prosecution Panel ang plano nilang sequence sa pagpresenta sa articles of impeachment sa trial ni Vice President Sara Duterte. Ha? 4 po pala eh. Ang uunahin daw, article number 4. Yung assassination threat. Ha? Tapos yung pangalawa, yung article number 1, yung misuse of confidential fund. Article number 3, yung bribery and corruption. Tapos, article number 2 naman, yung pang-apat, yung unexplained wealth. Bali 1, 2, 3, 4 nga po eh. Kaya lang, ang uunahin daw, sa halip na yung 1, yung misuse of confidential fund, tapos, ang nangyari, yung pinaka-article of number 4, yun ho ang uunahin. Yung assassination threat. Eh, isa lang ho dito, sa mga articles of impeachment na to, isa-isa ho itong pagbubutuhan eh. Kung acquitted or convicted. Paano kung itong assassination threat ang iuuna nila? Napakahirap pong depensahan ito dahil yung mukha niya nakaharap. Ano lang to ha?
Di pag dito pa lang nakumbik na siya, hindi na itutuloy yung iba? Ganun ba? Kasi wala na eh. What for? Kasi conviction lang eh, di ba? Yung hindi na siya pwedeng... Pag nakumbik siya, isa lang, tapos na ang boxing. Sabi nga nila, Attorney Dean Santa Maria. Ba't pa itutuloy yung article? Yun ho ang pinaka importanteng mabulatlat eh. Kung ito ang sequence, mukhang pag lumusot na itong article number 4, mukhang pwede nang umuwi yung pwede nang umuwi yung mga abogado ni Sara. Ano pa pag-uusapan natin? Convicted na yan eh. Kinumbik nyo na eh. Ha? Yung misuse of confidential fund, halos sigurado rin yan. Yung bribery and corruption, halos ang lalakas ho nito eh. Tapos yung unexplained wealth. Di ba maganda kung inuna na ng 1, 2, 3, 4 na, hinihuli na yung assassination threat? Ba't ganito sequence? So, ayan. Ayan yun. Yung, hindi nila makikita eh. O, yun yan. Pero tignan nyo mga friend. Yun talaga eh. Presentation of articles of impeachment BP Sara trial. The House Prosecution Panel announced their plan sequence for presenting articles of impeachment in the Vice Presidential trial Sara Duterte. O yan o. Number 4, assassination threat. Yan ang uunahin pagdidibatihan. Kung nakumbik na dyan, di wala na. Dapat sana 1, 2, 3, 4. Wala, hindi ba iba eh. Yung number 4 naging number 1. Yung number 1 naging number 2. Yung number 3 as is. Yung number 2 naging number 4. Yan o. Kung na-guilty na sa una, di bakit pa pag-uusapan yung number 1, 2, 3. Di ba? Tapos na. Yun lang naman ang purpose niyan eh. Pag nakumbik nga sa isa eh, tapos na. Ano ba pagtutalunan ng may... lahat yan, papalabas pa ni Sara yung ano niya, yung mga ebidensya dapat sa confidential fund, bribery, talaga lahat ng bantot niya lalabas na, di ba? Ewan ko kung ano yan kasi magulo eh. Mantakin mo yung assassination threat na article number 4 naging article, yun ang uunahin sa sequence. Mahirap, no mga pre? Tapos yung article number 1 siyang naging number 2, yung misuse of confidential fund. Yung article number 3 as is, bribery and corruption. Yung article number 2, unexplained wealth. Yun na naging article number 4. Dapat sana number 1, yung misuse of confidential fund, tapos unexplained wealth, tapos bribery, tapos huling-huli na yung assassination threat. Dapat ganun eh. Kasi 1, 2, 3, 4 eh. Iniba sequence, di ba? Ewan. Ano to mga friend eh? Article number 1 pa lang eh. Pag inakwit na siya dyan, nung kanyang mga kapanalig sa Senado, gulo na yan eh. Gulo na. Magkakagulo na yan. Hindi na papayag yung... Hindi ko alam Sana mali ako. Hindi papayag yung prosecution panel. Yung article number, itong putay ng assassination threat. Hindi papayag yung yung kongreso na i-acquit siya dyan. Baka magkaroon ng walkout dyan. Wala na tayong pag-uusapan. Yung kaliwa-liwanag na kasalanan eh. A-acquit mo. Di na balagay magulo yan mga friends. Sana mali ako Mali ako. Kasi yung number, yung anong depensa mo dyan sa assassination threat? Wala kang depensa dyan eh. Kasi mismo mukha niya nagsalita eh, na nag-hire siya ng assassin eh, para ipatayin yung mga diba? Tapos, i-acquit. Magulo na dyan. July 6 na ho eh. Magulo na dun. At walang kadepensa yung putangin ng yun. No joke, no joke. Tapos, i-acquit. Anong depensa para ma-acquit siya dun? Ewan. Sana mali ako. Baka hindi na mabulat at lahat yan, magkakagulo na. Pag nagkaroon ng botohan at inakwit nito mga, di ba?
At kung makumbit naman sa article na yung assassination threat na yun, ba't pa itutuloy? Convicted na. O, di ba? O, ba, pwede. Yung remaining articles, isang pa na agad sa korte para ma-criminally charged na siya. Para bukod sa convicted na siya, impeached na siya, wala na siya, hindi na siya pwedeng tumakbo, wala na siya sa pwesto, hindi na siya vice president, pwede na siya ipakulong. Dapat ganon, di ba mga friend? Halos lahat itong grupo ni Sayad, puro may Sayad yata, no? Ito pa itong gago, si Marcolecta. Baka dumating po ang pagkakataon. Ano to? Marco Beta, abogagong may sira sa ulo. Sa sobrang panatiko, pati manyakis at mamatay tao gustong gawing bayani. Pangyayari si Marcolecta. Baka dumating po ang pagkakataon. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Baka dumating po ang pagkakataon. Ang taki mo, palakpakan yung mga putang na zombie. Hey! Putang ina! Ano yan? Buisit. Eto mga boss, marami na rin tayo naging topic, di ba? Eto si Tocayo Sani Trillanes, duda na rin siya sa ombudsman Kasi di ba sinasabi na ang tagal na yung sampa ng kaso, ayaw umusad. Ito na ngayon kanyang sinasabi. Pakinggan natin si Doris Bigonya. Bago lang ito. Ng milyong-milyong pisong halaga ng tinatawag na parking fee. Sa nakuhang impormasyon, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumatanggap ng pera ang hindi patukoy na tauhan ng ombudsman para hindi umusad ang ilang reklamo laban sa iba't ibang opisyal. Kabilang dito ang reklamong plunder at graft na isinampa ni Trillanes. Sabi ko nga His Excellency, amoy. Laban kay Senador Bongo. Sa reklamo, inakusahan si Bongo sa paggamit ng pwesto bilang senador at dating special assistant to the president para makakuha ng bilyong-bilyong pisong proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga kamag-anak. Kung iimbestigahan talaga to si Bongo na to, wala sinabi yung Diskaya, barya lang. Sa totoo lang, tauhan lang ni Bongo yung mga yan At sino si Bongo? Tauhan lang ni Digong. Napakarami yung pera. 51 billion nga Si Bernardo, yung magsosoli raw na 1 billion, Sekretary lang yun. Yun sana ang tatapik natin 1 billion ang handa niya isoli. Kasi ginawa na siyang state witness Mantalang yung Diskaya, hindi sila makapagsoli. Tsaka marami talagang dapat His Excellency, amoy. Sinasabing pumasok ang kumpanya ng ama ng senador na CLTG Builders sa joint venture sa St. Gerard Construction na pag-aari ng pamilya Diskaya para makakuha ng 816 million na kontrata sa kasagsagan ng Administrasyong Duterte. Sinasabing nakakorner din ng halos 7 bilyong pisong halaga ng infrastructure project sa Davao Region ang CLTG Builders, gayon din ang Alfrego Builders na pag-aari naman ng kapatid ng senador. Para kay Trillanes, dapat isampa ng ombudsman ang kaso laban kay Bongo para patunayang hindi totoo ang aligasyon. Yan po siguro ang magandang tanong kay Ombudsman Boying Remulla kasi naghahanap siya ng mga kakasuhan. Ito na, buong-buo yung kaso. Last year pa yon. Ang tanong dito, bakit inuupuan yon? Kaya ang pinakang pruweba dyan para patunak. Last year pa yun. Tsaka meron pa yung Kepulong yung sa smuggling. Ang dami na inubos na oras niya si Sani Trillanes saka yung mga coupon band sa kasasampa, wala naman nangyayari. Pati yung matanda na nagsampa ng plunder kay Chavit Singson, wala rin. Hanggang ngayon, natutulog, 8 buwan na yata.
kinakalampag na rin nila ang ombudsman doon. Hindi umuusad. Yan, hindi totoo yung mga ganyang rumors, dapat isampa na nila yung kaso kasi napaka-kumpleto nun eh. Oh. Wala pang inilalabas na pahayag ang ombudsman sa akusasyon. Yung death set-up goes Meron pa ho tayong inaabangan mga boss. Yung sagot ni Boy Tato doon sa binigyan siya ng DNR ng 5 days to answer doon sa ginawa niyang kabastusan sa pag-uutos niya doon sa mga basurero ng Davao City na doon itambak yung mga basura sa harap ng DNR. Ngayon ho yun. Ngayon o kahapon pa dapat may sagot na tong si Boy Tato, no? Tanong, sasagot nang kaya at sumagot naman kaya masisiyahan nyo tong DNR sa magiging sagot nito si Boy Tato? Malamang hindi. Ano sasagot niya kung di siya gago? Siya talaga nag-utos na itambak doon yung mga basura dahil nga ipinasara yung landfill ng Davao dahil nga may namatay. Kaya ang ginawa nung gago bilang anak ni Duterte ng baliw, yun ang naging pasya niya. Pinasara niya, doon itambak sa DNR. Siga nga si Boy Tato, di ba? Sino ka? DNR ka lang. Yung nga presidente, minumura eh. Di ba? Yan natin dyan mga friend. Aabangan natin po yan kung ano magiging sagot ni Boy Tato. At kung hindi man sasagot si Boy Tato, ano ang magiging tinatawag na parusa sa wikang Tagalog ng DNR dito kay Boy Tato, no? Pero baka kakayanin na pakiusapan ng DNR dati ng tatay niya. Lorenzana ba yun? General eh. Oo. Yung tatay niya lahat ng lahat ng mga pinwesto niya sa mga magagandang pwesto, puro mga militar eh, di ba? Si Bato nga, puta, one-star general lang eh. Nung ginawa niya, ginawa niya, para lang naglagay ng puto eh. 4-star ka na bukas. Wala nang tinatawag natin na yung seniority. Wala na seniority. Putang ina. Basta bukas, 4-star general ka. Anak ng puta yan, dapat mabago mga boss eh. No? Totoo lang. Yung mga appointment na yan ng presidente, puta. Mali. Tsaka yung mga pardon ng presidente, puta. Maling-mali talaga mga friend. Maski kriminal, puta, pwede lang ipardon. Ganun ba yun? Puta. Anong klaseng yan? Buti sana kung yung ipinapardon nila, walang kasalanan eh. Tignan mo yung ginawa nitong kay Boy, si Boy Lamon. Pinardon. Yun, naging number 1 senator pa. Puta na, ayan ngayon, nanggugulo sa Senado. Dapat hindi pwede yung wala sa kapangyarihan ng presidente yung mga ganyan. Magpardon, mag-appoint. Siyempre, pag in-appoint niya, may utang na loob sa kanya yung in-appoint niya. Parang gano'n, di ba? Tignan mo si Guevara ba yun? Yung dating Department of Justice. Wala na, di ba? Yung Jokno, marami pang dapat imbestigahan eh. Yung Jokno, marami dapat talaga imbestigahan itong gobyernong ito doon sa nakaraang administrasyon ni Duterte, no? Pero wala tayong makita eh. Hanggang ngayon, wala pa. Nakukulong pala si Jinggoy. Tapos si Panday. Wala pang kasunod. Tsaka yung Diskaya. Tsaka si Kibulog. Si Kibulog, kinukuha na ng FBI. Ayaw pa ibigay. Nirequest na ng FBI dahil maraming kasong dapat harapin dyan yan. Wanted na dati sa FBI. Hindi pa wanted si Kibulog dito eh. Dating wanted na dun eh. Pero ayaw ibigay. Bakit? Ano ba meron? Diba? Mag-collab na ho tayo mga friend. Bago ang lahat tayo mag-collab. Ito, mga didilis ba kayo? Ano ba kayo? Mga baliw. Ito yung sinasamba nyo, mga inutil. Ayan.
Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. Gusto ko tawagan, putang ina ka, umuwi ka na. Your God is not my God because your God is stupid. Pag ako ang namatay, totoo, at magkasabay tayo sa ganun, mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Kung gusto ninyo mapunta ng langit, doon kayo. Pero magpunta ako sa impyerno, sumabay kayo sa akin. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang Tangina mo rin. Yan yung sinasamba nyo, mga baliw. Lahat na sumasamba rito, baliw. Yun lang masasabi ko. Yung nagsisigaw nito mga putang ina. Ako, sabi ko nung una ko lang makita mukha nito, putang ina. Ako walang gagawing matinutong ayap na to. Kaya hindi ko iniisip na iboto yan eh. Oo. Saka yung Cayetano, yung Alan, putang mula sa poll, hindi ko pinagsayangan ng tinta yan, mga yan. Ng putang ina. Wala. Kailan ka? Wala eh. Mukhang malabo nung bumalik. Dahil nga ako sa gutom, 500 lang, boboto na. Anak lang putang ina. Kagaya nung nangyari nung nakaraang botohan, grabe. Ang pera nakasako. Oo. Vote buying, sobra. Oo. Naka-televise pa. Oo. Sana yan paulit-ulit mga friend. Pag si Sayad hindi nakumbik sa Senado at nakatakbong Pangulo yan, inutil itong gobyernong ito. Magkulab na tayo. Wizkid, shout out. Bumigay na yan, Karox. Yung dahilan niya, gaslighting, di ba? Totoy Golem, shout out. Wala na sa wisyo, yung gagong yan. Willing ba yan magpatingin sa psychiatrist? Palagi ko hindi. Hindi magpapatingin yan. Dapat yan talaga, hinuhuli na yan. Tapos, pinoposas bago i-straight jacket. Oo. Librador de Bico, blessed Sunday morning, Karox, and to all warriors. Sang-ayon ako dyan, Karox. Anyway, happy Father's Day. And to all fathers, baka ibang Biblia ang nabasa mo, Kaldero. Nakausap mo si Lord? Kahawak daw yung Biblia, putang ina, gunggong. Shelly J. Sir, shout out. Grabe ang bunganga ni Cayetano, daig pa ang babae. Ano, Karox? Oo! Ayun, grabe. Hindi kaya si Eddie Luna yung nagpadala sa Gcash ko. Si Eddie Luna kasi nagtanong eh. Kaya lang babae naman ang nakapangalan kasi. Jessica Samot yata yun. Nakalimutan ko. Sabi. Pero salamat salamat. Kaninang umaga, dumating eh. Father's Day nga. Di bumili tayo ng Shelly J. Sir. Naku, kinumpara pa sarili kay Moises. Sira ulo nga. Mamaya bumangon si Moises at batukan yan. Kaming investigation sa flood control niya, Karox. Makakaganta na rin si PBBM sa kanya. Oo, dapat. His Excellency, hawak mo na yung bola eh. Hawak mo ang beat. Yan ang nasabi His Excellency. Shelly J. Cirilito. Happy Father's Day, Karox. At salamat sa mga father, sa mga ka-warriors. Ramon Valencia, shout out. Bossing, bago ang lahat ay Happy Father's Day muna. Sa lahat ng mga tatay, mga tiyo at tiya na gumanap na parang tatay, mabuhay kayong lahat. Diba? Shirley J. Sir. Sir Rox, si Kawatano, talk the talk. Yan ang bloodbath. Yan nga ang bloodbath ni Itok-Itok Pusit Tambalustay. Mga bagtit. Uy, bagtit. Yoga dyan Ay, yogad, bagti, poyong, mga ganyan. Ramon Valencia, bossing, gusto niyang maging si Moises, okay lang. Doon siya sa Davao. Maraming farm doon ng mga buhaya. Kausapin niya, magsawa siya doon. Huwag lang tupa. Kawawa naman yung tupa. Baka mahawa pa ng virus, ng DDS virus. Baka ang napanood niyan, yung libro ni Gong Di, may sayad na yan sinong Lord, kaya ang nakakausap niya, baka drug lord.
Totoo yan, Ramon. Baliw na. Ramon Valencia ulit to. Bossing, yung mga staff niya, hindi lang kinukuhanan ng video. Malamang natatawa rin sa kanya. O, di ba? Hindi siya lang kinukunan. No? Baka gagano. Ramon ulit, oh. Bossing, nabalitaan ko rin yan. Mga kinupit din yan sa kaban ng bayan. Sana nga, kalkalin yun ng masipa na yan. Kupal na yan. Hindi, yung sasampa na yata ng obstruction of justice eh. Yan, tsaka si Kimo, oo. O, pag nag-guilty sila doon, hindi na sila pwedeng tumakbo sa anumang pwesto. O, maski pa sabi natin available yon, pero pag nakumbik sila, no, may kulong eh, 6 years yata, oo. O, at hindi na sila pwede pang tumakbo. Ha? Kaya lang, gobyerno. Kailangan, no, di ba? Ombudsman! Di sa De La Cruz, oh. Wala na sa alliance, santong kabayo, banal na aso. Mandaluyong na yan, totoo yan, Lisa De La Cruz. Baliw na talaga. Rodelia Alpilor, hello po Sir Rox, happy Father's Day po. Stay healthy and safe po. And God bless you and to your family. God bless Rodelia Alpilor. Rodelia ulit, oh. Malala na kasi ang nangyayaring kabiguan, Sir Rox. Di mo alam kung maaawa ka o magagalit. Naway manumbalik sa normal si Caldero. Yan lang, Sir Rox. Sobra na sa pagbablog niya. Nalunod sa kahihiyan. O, di ba? 3JC Hope, shout out ha. Makakabalik lang yan sa normal pag siya ay kumala sa DDS. Hanggat DDS talagang ganyan ang sasapitin. O, di ba? Ang pinakamabigat si Aimee Baba eh. Puta na, grabe, no? Pastor Joffrey, shout out. Namukha, kawatan. Pastor Dilagon, my friend, shout out ha. Oy, long time no talk na tayo, Pastor. Baka bukas, pag may time to, kwentuhan tayo talaga. Oo, miss na miss ko na ikaw, Pastor. Ang sarap kakwentuhan yan, maniwala kayo. At ng pati. Anything under the sun, ha? Parang hindi Pastor ang kausap mo. Oo. Baka, nakausap mo na ba yan, friend Jane, si Pastor Dilagon? Grabe tumawa yan. Ay, abo. Halos parehas ko rin. Oo, totoo. Kaya inaabot kami magkwentuhan yan si Pastor. Kulang 2 oras. Oo, kulang 2 oras. Ganun kami magkwentuhan yan. Para bang talagang magkapatid. Ganun. Oo, ganun kami magkwentuhan yan. Oo. Parehas din kami mahilig kumanta. Kala mo. Jane Labay na ka. Nilo Fernandez, shout out. Happy Father's Day, Karox. According to Google, si Caldero ay conversational narcissism. Ha? Oh, may ka-vlog na si Atty. Clero. Isang sakit sa utak, delikado ang mga senador. Pag pumasok siya, baka manakit. Wala na siya sa katinuan. Totoo yan, Nilo. Wala sa katinuan talaga. Nakakatakot ng lapitan eh. 3J Show po, sumagot. You nailed it. Obvious naman, di ba? Yung mga matatalino, kahit hindi matalino, basta marunong maka-determine ng tama at mali. Si Caldero ay isang baliw na nag-aanyong senador. Totoo yan, ha? David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Pumasok na po ang espiritu ni Kibbs kay Alan Bitter Kawatano. Mas malala na nga lang po ngayon. Happy Father's Day po pala, Karox, at sa mga magigiting nating mga ka-warriors na ama. Ha? Happy Father's Day, David. David ulit, oh. Ugok na talaga yan si Kawatano. Yung 40 years po, ang tagal na panahon ng paglalakbay ng mga Hebrew bago nila narating ang Promised Land. Dahil nga po, nagalit ang Diyos sa kanila dahil sa pagsamba nila sa gintong baka. Oh. Parang si Kibbs, nadidin ito si Kawatano. Minsan sinabi ni Pacquiao na si Abraham ang gumawa ng arko. Pero noong nahimasmasan siya, siguro po may nagsabi na mali ang sinabi niya, ay biglang kambyo. Sa tinetesting niya lang daw ang mga nanonood kung alam nila yon.
Tang ina mga yan. Mamumura mo putang ina. Daming tang napatiwala ba yan? Puta. Librado Ludovico. Aba. Itong si Didishit na ito talagang hibang. Nabuhay si Moises yung isa, Panginoong Jesus. Sino pa kaya ang susunod? Sige, kapit kayo sa baliw at hibang na yan. Ang mangyayari sa inyo, mga tinamaan kayo ng lintik. Mary Lebron, shout out Happy Father's Day, Sir Rose. Happy Father's Day, Mary Lebron. Friend Shervin Sapeda. Christiansen, July 7, Alcantara. Anadisa Apolinar, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Shervin, mahabagin langit po talaga, Sir Rox. Dapat po dyan, sa kulukutoy na yan, matagal na pong dinadampot ng mental facilities. Dapat talaga po. Bago po yan, makapanakit at tuluyan pong makapangagat. Dapat po dyan kinakadinaan na po. Deli ka talaga, ano ba? Ayoko na ito, tapusin. Ano? Wala na po siya sa tamang matinong pag-iisip. Sa sobra niya pong kasing katalinuhan, di na niya po kasi matanggap na yung pong mismo ang nagsadlak po sa kanya sa lubluban ng sobra-sobra niya pong katangahan. Hoy, Boy Topak! Tawang-tawa. Kung ikaw man nagtutulog-tulugan, gumising na, Boy Tornilyo. Huwag mo nang idamay pa ng idamay ang kung sino-sinong nasa Biblia na wala namang kinalaman sa pagluwag ng tornilyo mo. Tia Delio. Ay, Tia Delio. No? Kapatid na Piyaya, wala ka bang magawa dyan sa kapatid mo? Si Piyaya. Si Piyaya, Bung angkan mo na pinagtatawanan na at nililibak na ng buong mundo dahil dito sa kapatid ninyo na wala na sa tamang katinuan ng pag-iisip. Galyusan nyo na yan. Baka dahil dyan sa kapatid nyong sobra ng pagkasira sa ulo, kayo pa po ang unang maging biktima at maigapos niya kayong lahat. Nako nakakilabot na po sa takot at pagwawala nitong miyembro ng inyong pamilya. Kaya para nyo na pong awa, wakasan nyo na po ang kanyang paghihirap. Grabe na po talaga ang pasan niya pong bukbok sa kanyang utak. At ito naman pong ating sikuting Sir, hinahayaan at pinapayagan mo lang na nilalampaso ka lang ng isang Boy Topak, pati ng kanyang mga alipores. Ano ba ang ginagawa ng mga Guardia Civil po? Guardia Civil mo sa paligid mo. Wala ka man lang bang magagawa at makakapagpatigil sa mga halimaw na pisting yawa? Sir Kuting, Bawas-bawasan mo po at kahit konti ang pagiging masyadong malambot. Kamay na bakal at latigo naman po. Sana, Sir Kuting. Hinahayaan mo lang po. Binabalahura ka po. Pati administrasyon mo. Nilalamon po nila ng buong buo. Mga pogi ng Cavite, mga sir. Sayang naman po ang pagiging astig natin. Isang Boy Topak lang. Wala po tayong magawa. Ano ba kalasi naman po yan, mga sir? Naku, ewan ko sa inyo. Bahala nga kayo sa buhay nyo, mga walang silbi, mga buisit, mga leche, Kalat ni Baya, shout out. Kulang, alam mo sa Kasani, kulang lang sa bembang yang si Paring Alan. Kaya napapraning na ng ungas na yan. Di tulad natin na bastante tayo sa bembang doon sa Binondo. Want to sawa tayo nung kapanahon natin. Ano pa naman? Baka maniwala sila. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kalat ni Baya.
Chupista Bunao, shout out. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. 10 utos ni Duterte ang nabasa ni Kuya. Chupista, minsan ka lang bumanat. Ano? Chupista ulit oh. Kawatano, ikaw ilang taon mo kinakausap ang sarili mo. Chupista ulit oh. Galing pa lang pumitik si BBM noon. Sana naman ngayon di lang pitik ang ibigay mo kay Kawatano. Magbawas ka naman po ng tinik sa gobyerno mo. Sa gobyerno mo po, please. Yun nga eh, no? Marilo Pabian ulit oh, naka. Happy Monday po tayo sa mga ka-warriors. Huwag gamitin ng Panginoon sa masamang dahilan para lamang umangat sa karamihan. Nawa nga po di siya humantong sa kapahamakan sa sobrang ilusyon sa buhay. Imagine, pinagtiwalaan ng marami ang ganyang klase ng lingkod bayan. Oo naman. Si Kimo nga pinagtiwalaan ng berwan pa nga, di ba? Tol, shout out. Good day, Tol, sa lahat ng subscriber. Wala nang katapusan ng drama. Yun nga eh. 3J Show po. Hello, Sir Rox. Una sa lahat, Happy Father's Day sa inyo. Enjoy your moment. Also to all fathers, tatay, ama, apo. At kung ano pa man ang tawag sa tatay, Happy Father's Day sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga subscriber at commenters ni Sir Rox. 3J Show po ulit to. Itong si Defensor, bakit ba mas pinipili nila ang magulong buhay? Ang sarap-sarap ng mga walang problema, pero sila ginagawa nila ang kanilang mga problema. Mayaman naman na siya, maganda ang buhay, pero bakit nagpapagamit pa kayo sa mga mas matataas na politiko sa inyo, na alam nyo namang problema lang ang dala nito sa buhay ninyo? Bukod sa problema na nga ang dala, malamang sa malamang, pati ang bait mo, mawala na rin, malaglag ang mga tornilyo ng iyong brain. Ayan, si Caldero, tuluyan ng nalaglag ang mga tornilyo. Ba, tingin mo dyan sa mga laglag na tornilyo niyan. 3J Shop ulit oh. Si Rox, si Marcolecta naman, akala ko ba sabi niya, kailangang abogado ka para alam mo ang mga legal consequences ng mga sinasabi mo. Bakit naman siya pa mismo ang nagbuko sa sarili niya na binigyan siya ng pera kahit hindi pa man eleksyon. At sinabi niya na wala naman daw kapalit yung pera. Sinong unggoy ang magbibigay sa'yo ng 30 million pesos na walang kapalit? Kumbaga, oy, Marcolecta, bibigyan kita ng pera, 30 million pesos, sa'yo na yan. Ganon? Yun nga, ganon lang. Ay, puta na. Tuloy. Sige, for argument purposes. Halimbawa nga, binigyan ni Marcolecta ng pera si Defensor at wala namang kapalit. Bakit mo naman tatanggapin? Hindi ka ba magdududa? Oy, Defensor, bakit mo bibigyan ng pera? Anong binabalak mo? Abogado si Marcolecta. Hindi niya naisip, yun ang alam na dis. Diba? 3J Siop ulit oh. Alam mo, Sir Rox, sa politics, talagang batuhan ng putik yan. Di ubra kung mahina ang sikmura mo. Yan ang paninira ni Caldero. Normal lang yan. Pero kung personal na, pwede mong ireklamo sa korte o di kaya sa Committee on Ethics. Bakit di kasuhan nila Lacson, Tulfo at ang Calderong ito sa Ethics Committee? Yun nga, di ba? Bakit, di ba? Di kaya drama lang to, PJ Show? Nakakasawa na ito si Caldero, pero nagpunta sa Malacanang para makiusap kay Ethel Lisa, pero inisnab siya. Kunyango ang peg. Parang babaeng satsat na satsat, walang tigil. Nakakarindi ang boses, parang si Kimo. Di ba? Grabe, di ba? Eddie Luna, my friend, shout out DJ Show po nito. Ito naman si Baligod, ayokong tawaging attorney kasi hindi bagay. Nakikiusap na i-drop na raw ang mga kasong sinampa ng mga politiko sa 18 Maleta Boys. Ganon, matapos silang magkalat ng mga chismis, pati si Miss Sharon Cuneta na isang bilyonarya sinangkot sa Maleta issue at Marawi pa daw diniliber
Paano nakalusot sa x-ray machine sa airport? Yung maleta ng pera. Hay, gagawa rin lang ng kwento, hindi pa pinag-aaralang mabuti. Si Dilima nag-deliver din daw sila ng maleta kahit nasa kulungan si Dilima. Ang punto ko sa Rox, yung kanilang drama, hindi pinag-aralan ng mabuti tapos gusto nilang i-drop na lang ang kaso. Siniswerte? Magpatuka na lang sila sa ahas. Di ba? Shout out, Brother Eli Asisio. Adorasyon Di Maranan. Dolor Garcia. Amy Bingson. Eman Escalona anak, shout out. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Hindi na naman, basta malapit na yung July 6. Pero ako, mga tatsya ko, mga friend, marami pang gagawin ito mga kampon ng demonyo para hindi matuloy ang putang ng trial na yan sa Senado. Sana mali ako. Good night. God bless.